Alright, magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to another episode. Gaya ng ating sinabi kahapon, no, kasi nagkakaroon tayo ng problema sa internet. Hindi tayo makapag-live, hindi dire-diretso yung ating internet kapag naka-live tayo. So minabuti ko na lang recorded to at i-upload na lang. Pagpaumanhin nyo po kasi inaayos pa naman po yung aking internet. Sana po ngayon dire-diretso lang ang ating internet, ano pa. But anyway, I'll be in the comment sections at nagbabasa ng mga komento ninyo. Sasagutin ko na lang po kapag may nakita akong mga katanungan. Umpisa na muna natin ang balitang ito sa Saudi Arabia na kung saan, buti na lang no, walang Pilipinong nasaktan sa pagguho ng isang gusali sa Jeddah. Sa Jeddah to. Walang naiulat na Filipino na nasugatan sa pagguho ng isang gusali sa Central Jeddah nitong Biyernes, Mayo 31 ayon sa DMW. Pamamagitan ng MWO Jeddah sa Saudi Arabia, iniulat ng Jeddah kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na binisita nila ang pinangyarihan ng insidente at ilang kalapit na ospital upang malaman kung mayroong dinalang Filipino para mapagamot o magamot. Sa local media reports, inulat na 8 katawang sinagip mula sa gumuhong istruktura. Tiniyak ng MWO na patuloy nilang susubaybayan ang sitwasyon at lagi silang makipag-ugnayan sa Jeddah Police, Medical at Emergency Services Agency upang masiguro na ligtas sa mga Filipino. Magbibigay update ang MWO Jeddah sa DMW Central sa office para kung may kinakailangan. Actually kapatid, hindi nyo. Ito po yung video nun eh. Ito yung video. Kikita nyo ba? Ayan yung video. Tingnan natin ha. Nung una nga, kasi Faisaliyah to eh. Sa Faisaliyah to eh. Malapit to sa bahay namin dati dyan. Sa Jeddah. Shit, na-miss ko yung Jeddah. Nakakamiss ang Jeddah. 10 years ako sa Jeddah eh. Ay, hindi. 13 years. Parang papunta to ng Ento Mall. Kasi 'di ba sa Saudi Arabia, no offense sa Saudi Arabia po kasi yung mga kanilang bricks, hollow blocks, walang laman sa loob. Hindi ako karpentero pero correct me if I'm wrong base lang sa mga nakikita ko ng mga bricks, yung kulay pula ba yun? O ano bang, mamula-mula na orange parang wala naman laman. Siguro may laman naman pero napakahuna. Tingnan mo yung tabingi, Ayan na. 8 daw eh. Hindi nga lang Pilipino. Walang Pilipino. Sa awa ng Diyos, walang Pilipino. Ayan If I'm not mistaken, kapatid, papunta to ng Ento Mall. Ento Mall ba to? Ento Mall yata ito. Sa likod. Ito, highway na to eh. Tama ba? Comment nyo nga po yung mga taga-Jeddah dyan. Mainit si Jeddah ngayon Ilang temperatura na ho ba ngayong araw na to? Ayan. Okay. Samantala mga kababayan ko, balikan natin yung ating napag-usapan kahapon na OFW Pass, dito napakaraming mga questions nang tumambad sa atin sa mga OFW. Kasi na-live ko rin po ito Actually, na-live ko to sa aking Facebook page kahapon. Napakabilis lang ng live natin sa Facebook page kahapon. Ngayon, let us answer some of questions dito. Okay, sabi dito, makakabalik po ba galing bakasyon kahit hindi na verify ng employer ang kontrata? Yes. Nakakabalik naman sila.
kapag sila ay nakakuha ng OFW exemption, yes, makakabalik sila. Tanong ko lang, gusto ko po sana malaman, aking OWA po, salamat kay Kuya June. Jan po, hindi June. Nakakasama ka ng loob. Sa mga sinasabi niyo sa amin para alam namin protocol, gusto ko po malaman, aking OWA. Anong tanong dito? Gusto niya malaman yung kanyang OWA, hindi ko ito masasagot. Okay. Paano kung lumipat na ang bagong amo, first time magbabakasyon, sa bago kong amo, babalik sa bago kong amo? Paano kung lumipat na ng bagong amo? Ibig sabihin, lumipat na siya. First time siya magbabakasyon. Sa bago niyang amo siya babalik. Okay, kailangan mo ng verified contract. Kasi the moment po na lumipat kayo ng ibang employer, kailangan niyo ng bagong kontrata yan. Salamat, okay. Pag-uwi at vacation po sa Pilipinas, makukuha o maibibigay po ba ng employer ang vacation pay? Hindi, dapat sa abroad makuha yan. Sa abroad pa lang, bago kayo umuwi ng Pilipinas. Hindi dapat yung nasa Pilipinas na kayo. Ay, wala kayong asahan dyan, mga tropa. Wala kayong aasahan dyan, mahirap na. Saan magre-register ng OWA? Magre-register ng OWA. Ma'am, I do not know if Faith is watching me, watching right now, no? Magre-register ka ng OWA o membership siguro ibig sabihin dito, membership. Sa Polo po kayo magpa-member. I'm expecting OEC's questions but looks like different question na lumalabas dito. Sige lang, himay-himay lang natin mga kababayan ko, no? Himay-himay lang natin yung mga katanungan. Pasasan, ba't makakasyempo rin tayo ng mga tanong ng mga to? Ito, basta Kapampangan, manyaman ba pa? OEC, nagamit ko din pagkuha ng calamity sa OWA. Salamat sa OWA, calamity ng bagyo. Yes, OEC is one of the requirement. Whether you have an OEC or OWA membership, ipakita mo lang yun. Sir, good evening po. Tanong lang, totoo po ba na kailangan ng back and forth na ticket pag magpa-verify ng kontrata? Gusto sana kasi ni Amo na isisend na lang niya sa akin yung ticket pabalik dito sa Riyadh. The answer is yes. The answer is no. Dalawa. No, kung ikaw naman na hindi naman magbabakasyon, magpapa-verify ka lang ng kontrata, gaya na sinabi ng DMW kahapon sa ating live, if you're going to vacation, then supposedly, kailangan mo talaga ng round trip ticket. But if you're not going for vacation, hindi mo naman kailangan, sabihin mo lang, hindi ka naman magbabakasyon. Sino pa? Ang cool ng ganitong content, no? Walang galit, walang away. Sarap sa pakiramdam. Param pam 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 para param pam. Ang sarap sa pakiramdam. Okay. Sabi ni Kabayan, nagalit po yung doktor ko eh. Huwag ka masyadong ma-stress sa mga followers mo. Mag-800,000 followers ka na. Tatanda ka na. Sabi, baka pag mag 1 million na daw ako, maputi na buhok ko. Sabi ni Kabayan, nakakuha na ako ng OEC sa DMW app noong December, kababalik ko ngayon January, walang bayad, SS lang. Tama po, screenshot lang yan. Well, kahit nga po hindi nyo na-screenshot yun eh. Bakit sir yung Pops Bump ko na account ayaw mag-login sa DMW? Hindi pa naman po, yung bagong DMW app, hindi pa nila nilalabas. Kaya nga po na sinabi kahapon ng ating director, Tabu ng DMW, yung kausap natin dito sa YouTube, i-launch nila yon next week. Probably. Next week. Yun na sabi. So, kaya siguro hindi pa na ano yan. Salamat po. Wala po kayong sawang magpaliwanag ng paulit-ulit. Nananawa din naman minsan. Pero, mas kailangan ko kasi ng pera eh. Kaya ganun eh. Dami binabagay na sana yung sahod ng OFW ang taasan. I'm sorry but hindi agad-agad magagawa yan. Hindi magagawa ng DMW yan, kapatid. Without the bilateral talk with the different countries. For example, Dubai sa UAE. Kung magtataas sila ng sahod sa Dubai, dapat ganun din sa UAE sa Abu Dhabi. 'Di ba? Between the UAE government and the Philippines yun eh. Ganun ang punto dun eh. Kung tayo-tayo lang, laway-laway lang, nako hindi ho po pwede kasi yung ganun eh.
Ask ko lang po sana, i-declare po ba ang custom yung dalawang maleta kong bagahe kasi yung ticket ko Philippine Airlines, nagpapalit ako ng 1 year, 1,000 real dito sa Saudi, sana po masagot yun. I-declare niya ang bagahe niya? May laman ba? Ano bang meron sa bagahe niya? May mga valuable item ba? May kasama ba doon sa mga nasa declaration na gamit, bagay na nasa bagahe niya? Kung oo, then yes. Kung hindi, then wala. Hindi mo i-declare. Okay? Sino pa? Aha. Good evening. God bless you, Jeddah from Paalala. Salamat din po. Good evening. Kamusta? Hope everything well in your family circle. Thank you very much po. Sir, sana mapansin niyo ako. Humihingi ako ng tulong na makauwi. Hirap na po ako dito. Nako, mababaliw. Hindi ko na kaya mag-alaga ng matanda. Sasaktan na po ako. Ngayon, natusok na naman ang mata ko. Habang nagpapakain sa kanya, sobrang hirap na sitwasyon. Kada magbibihis ako, sobrang inig ng katawan ko. Sana matulungan niyo po ako. Glory. Message nga natin. I hate this kind of no. Dapat kasi, sinasabi niyo na agad no? Nasaan na yun? Dapat sinasabi niyo na agad sa akin. Ako po, ganito. Ito po ang contact number ko. Ito, gaya niya, 4 hours ago. So, obligado akong i-message yan. Okay, i-replyan natin. Ano? Please send full details. Yun na lang. Sabi ni kabayan dito, nasa na ba yung ibang tanong? Thank you. Mabuti na lang nandiyan ka para ma-update kami mga OFW sa bagong balita tulad ng OEC. Lalo na po ako, first timer po ako uwi. Thank you very much po. Yes, we are already there. Boss, that is clearly the order of the president. But what if he did not make the staff laugh? Ano daw? Yes, we are already there. Boss, that is clearly the order of the president. But what if he did not make the staff laugh? This is an example. My best. I heard it and my partner said it. Naintindihan niyo ba yung sinabi ni Kuya? I'm not care. I'm not malum. You kalam, mino malum. Ano ba sinasabi nito? Xander Laop, ano bang sinasabi mo? May problema ka ba? Pag-usapan natin yan, tropa. Huwag kang madidepress. Ba't ako nung kumuha ako ng OEC may bayad? Kailan naman kaya ito? Baka naman 3 years ago na to. Oo. Panahon pa ng may bayad talaga yata yan. Masaya ako sir kasi pinapanood ko video mo dahil marami ako natututunan. Marami ka rin kaawa. Yun lang. Joke lang. Okay, nasa na yung mga tanong? Uwi po ako ng 23 nito. Connecting flight ako. Damam, kuya po ako. Protocol dun para alam ko po. Salamat po. Okay. Bakit hindi na lang tanggalin ang OEC na yan? Para totally, wala na talagang hassle sa amin. Makapagbakasyon na walang iniisip pa. May mga passport naman. Malalaman naman dyan kung OFW ka, bakit hindi na lang magbase sa passport? Andyan naman lahat ng details. Di bumoto tayo na matatalinong senador at pinuno ng bayan kung gusto nyo mangyari yan. Di ba? Alam mo yung pagtanggal ng OEC, kailangan ng bagong batas, pag-amyenda sa batas. Nasa batas kaya yan Di ba? Ng ating labor dapat tinatanggal yan doon. Pambira kayo. Hindi ko masasagot yun natin. I'm sorry, no? Ask ko lang po. Talaga to sa inyo. Nag-apply ako dito. Nag-apply po ako dati sa OWA ng Balik Pinas. Ito, si ate. Ito, naipasa ko na to kay Attorney Hani Quino. Quino ba? Wala pang Ito. Ma'am, baka sabihin mo hindi kita pinapansin. You know me, marami lang akong kaaway at maraming galit sa akin pero tahimik lang akong gumagawa ng hakbang. Ayan eto, di ba? Ayan Pareho wala ng pangalan niya pareho wala ng pangalan niya. Di ba? Siya yan. Siya yan. Pinasa ko na po yan sa OWA.
Wala pa sagot, ate, wala pang sagot. Don't you worry po, pag nagkasagot na, tungkol yun sa Pinas balik hanap buhay, hindi niya nakuha. Ayun, babalikan niya sana. Ganun po ba palitan? Parang wala talagang forever. Parang din pala jowa, wag palitan. Anyway, ang gulo ng mga tanong nito. I'm expecting some questions about the OFW pass, but looks like natabunan na yata ng mga mahalaga. Again, ulitin ko lang po na OFW pass is it's not new. It's easy. No? Easy in a way na less hassle eh. Hindi ka na kailangan pang pumunta pa ng DMW para dyan sa sarili mong OEC with just one click away sa cellphone mo na lang, no? So habang ikaw ay nagpapakasaya, nag-e-enjoy sa bakasyon mo, sitting pretty ka, umiinom ng buko juice, fresh buko juice, no? Habang pinagsisilbihan ka ng asawa at anak mo, pamilya mo dahil ikaw ay galing abroad, 'di ba? Makukuha mo na agad ang OEC mo. Always keep on your mind lang po na pwede pa rin naman natin gamitin ang ating lumang OEC. Yun naman ang sabi kahapon, di ba? Sabi ng ating DMW, we may still use the old and traditional OEC. Wala naman hong nagbago dun eh. Di ba? Pero syempre, in the next chapter, di natin masabi, baka posibleng baguhin na talaga yan. Wala na talagang web portal. Pero as much as meron pa naman, wala tayong dapat ikatakot dun. Di ba? Walang bayad ang OEC. Oh. Kung nahihirapan ka sa pagkuha ng OEC, DMW, ng OFW pass, punta ka sa Polo, tutulungan ka nila. Punta ka sa Polo. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Pumunta ka lang sa Polo, magpa-verify ka ng contract, they will do everything for you. Again, and I will just repeat, just like what I tell them in my Facebook live, no? If you will get your verified contract, make sure nasasabihin niyo po sa inyong sa Polo na kayo ay hindi pa magbabakasyon kung hindi pa kayo talaga magbabakasyon. Para naman, hindi kayo ma-issuean ng OFW pass. Just like what happened before. Diba? Maraming mga Filipino nagulat. Aba, hindi pa tapos yung vacation pero meron na siyang OEC. Nagulat sa pa-expired na rin. You know what I mean? So, kailangan nyo pong sabihin yung MWO na ako po ay hindi pa magbabakasyon. O kung magbabakasyon ka man, sabihin mo na ikaw na lang kukuha ng OFW pass. Kasi meron tayo 60 days. O OEC, 60 days validity. So, let us not, let us not follow what's anong tawag dito? Nangyari. What happened to other people before. Let's eliminate that. Anyway, if you have any questions pa sa OFW pass, feel free to comment and we will go back to your questions in the next episode po natin. Again, humihingi ako ng paumanhin na wala tayong live stream pero makakasama nyo naman kami everyday. Kung gusto mo ng kulitan, follow my Facebook group, Facebook page. At meron din akong group by the way. Sa susunod, ilalagay ko pala dito. Yan, ilalagay ko dito. Para meron tayong, nakikita yung Facebook natin. Hanggang sa muli nating pag-uusap, magandang araw, kapatid.